Ang susunod na kwento ay batay sa tunay na karanasan ni Guillermo Marquez, isang dating gwardiya sa Maynila. Isinulat ito ayon sa kanyang salaysay. Ayon na rin sa kanyang kagustuhan na mailathala at maihayag ito at mapakinggan dito sa ating channel. Mga kabantay, itatampok natin ang kwentong ito sa punto de vista mismo ni Guillermo. Naganap sa taong 1989. Magandang araw sa inyo, Mr. Narrator. Ako po si Guillermo Marquez, 72 taong gulang na po sa kasalukuyan. At ibig ko lamang po sanang maibahagi sa inyong channel ang kwento ko na para bang sa napakaraming panahon at gabi ng aking buhay ay hindi akong nagawang patulugin. Hindi ko pong masasabi na ito nga ang pinaka nakakatakot na kwento ng karanasan na mapakikinggan ng inyong mga tagapakinig. Ilang dekada na ang lumipas, pero parang kahapon lamang kapag ginugunita ko. Ang sabi ng iba ay kalimutan na lamang, ibaon sa alaala. Ang iba naman sa tingin ko, hindi namang naniniwala kapag naikakwento ko ito, lalong-lalo na noong kalakasan ko pa, madalas sa mga inuman. Siguradong kapag nagkakwentuhan na, lalong-lalo na at hindi mawawala ang kwento ng katatakutan kapag gabi ang inuman, ay naibabahagi ko ito sa aking mga kaibigan at kainuman. Kanya nga lang, batid kong ang ilan sa kanila ay hindi ganoong naniniwala sa aking mga sabihin na nating kwento ng katatakutan. Magsimula tayo sa taong 1977. 28 taong gulang ako noon. Bagong kasal, bagong trabaho. Nakatira kami ng aking asawang si Perla sa isang maliit na kwarto sa Caloocan. Isang silid lamang, may banyo, na pinaghahatian ng 2 pamilya. O sa tingin ko po, tinatawag itong common CR. Bagamat hirap po kami at hindi ko yung itatago, pero masaya naman. Mas simple po ang buhay noong araw. Maraming pag-asa. Buong buo ang mga pangarap. Bagong kasal eh. Ang trabaho ko po ay gwardiya sa isang club sa May Ermita. Hindi po ito yung mga mararangyang club na pinupuntahan ng mga mayayaman at kilalang tao sa lipunan. Ito po yung club na medyo may kadiliman ang lugar. Yung may amoy ng sigarilyo at alak mula pa lamang sa bungad ng mga pintuan. Yung tinatawag nilang entertainment club. Noong panahong iyon, sikat na sikat po ito. Hindi ko lang po talagang alam sa ngayon dahil sa matagal na rin po akong hindi nagagawi doon. Alam nyo na, mahina na at matanda na. Ang amo ko po noon ay tawagin na lamang po natin sa pangalang Don Renato. Matanda na siya noon, mga nasa 60 na siguro o higit pa. Mataba, singkit, palaging may hawak na tabako at palaging may nakakolgante na gintong krus sa leeg. Mayaman, saksakan ng yaman. Makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Napapaisip nga ako kung ganun bang talagang kalakas kumita ang mga entertainment club dahil sa napakarangyan ng buhay niya. Takot po sa kanya ang karamihan sa mga naroroong may-ari ng establishmento, lalong-lalo na ang mga tauhan dito. Kasama na po ako. Hindi lamang po kasi ang pinagtatrabahuhan ko ang hawak niyang negosyo sa lugar na iyon. Pero ang trabaho ko naman po ay simple lamang. Tumayo sa pintuan, siguraduhing walang gulo sa loob at bantayan ang mga pasintabi po sa katawagan pero tawagin natin silang mga GRO. Ang sentro ng negosyo. Kung minsan, sinasamahan ko rin sila kapag may lalaking hindi po marunong tumigil o hindi nagpapasaway. Pero hanggang doon lang naman po. Kailangan lang masigurado ang kanilang kaayusan at kaligtasan. Hindi naman mahirap. Hindi ko po inakala na magiging komplikado po pala ang lahat para lamang sa isang simpleng trabaho. Hindi ko inakala na may isang gabi na magbabago sa aking buhay. Doon po ay nakilala ko si Magdalena.
Nasa ikatlong buwan po ako ng pagtatrabaho nito. Hindi siya katulad ng ibang GRO at hindi ko po itong sinasabi ng may mali siya. Sadyang ito lamang ang nakita ko sa kanya. Wala pong espesyal. Iyon po kasi ang nakita ko sa kanya. Natatandaan ko pa noong unang beses na nakita ko ito. Martes ng gabi. Siguro nasa pasado 8:00. Papasok pa lamang ang mga customer. Nakatayo ako sa tabi ng pintuan nang lumabas siya mula sa locker room. Nakasuot na siya ng uniforme nila. Itim na damit, mahabang buhok. Tumigil siya sa harap ko at ngumiti. "Ikaw pala ang bagong gwardiya," sabi niya sa akin. "Gilier, di ba? Narinig ko ang pangalan mo sa kasamahan ko." Hindi ko masabi kung bakit pero may kakaibang pakiramdam ako nung ngumiti siya sa akin. Sana po ay wag niyo po akong pag-isipan ng kung ano man. Hindi naman pong romantiko, parang ngiti ng pagkakaibigan. Parang may bahagi ng utak ko na nagsasabing, kailangan bantayan ng babaeng ito. Para bang naramdaman ko yung kailangan ko siyang protektahan pero hindi ko nga po maintindihan kung bakit ganon. Kaya naman hindi ko na lamang pinansin ang naramdaman kong iyon at hinayaan ko na lamang silang umalis kasama ang mga katrabaho niya. Si Magdalena po ay maliit ang katawan, balingkinitan, maputla. Siguro maputi pero parang maputla para sa akin. Nasa 23 o 24 na taong gulang nang mangyari ang kwentong ito. Alam ko pong mula siya sa probinsya. Dinig ko po kasi sa punto ng pananalita niya. Ayon sa mga kasamahan niya taga-summer daw siya. Tipid sa pagsasalita. Hindi mapaghanap ng atensyon, hindi kagaya ng mga katrabaho niya na para bang lahat na lamang ng dumadaang customer ibig na pansinin sila. Sa loob ng club, lagi siyang huli kung umaalis sa lamesa ng customer. Lagi siya ang para bang mahiyaing kumilos na para bang ibig niyang mauna na ang lahat bago siya. Alam niyo po yung nagtatrabaho siya bilang GRO pero parang hindi siyang akma para sa trabahong yun. Parang napilitan. Isa lamang po sa hindi kong maintindihan. Sabihin na nating napaka-observant ko pero sa tinagal-tagal na pinagmamasdan ko itong si Magdalena, sa bawat pagpasok niya sa trabaho, sa bawat pagharap niya sa mga customer at pag-upo sa table nito, ni minsan, hindi siyang kumain ng pagkain sa loob ng club. Hindi ko pong alam kung pihikan lamang talaga siya o hindi lang talaga siyang mahilig kumain. Naisip ko po na baka pinangangalagaan niya ang figura niya. Sa tuwing may handaan sa loob o magpapakain ang amo namin bilang selebrasyon o kung minsan naman nagdadala ng mga pagkain ang ilang empleyado para pagsalusaluhan, parang palagi siyang tumatanggi. Ngumingiti lamang at nagpapasalamat. Ang laging naririnig ko lamang sa kanya, busog siya. Kahit namang alam ko na simula sa pagpasok ay hindi pa siyang kumakain ng anuman, pero palaging ang dahilan niya, busog siya. Sabi ko pa sa sarili ko, baka normal lamang ito. Baka nga talagang ayaw niya lamang na madagdagan ang kanyang taba o ang kanyang timbang dahil nga sa katawan at ganda ng figura ang puhunan bukod sa ganda ng mukha ang kailangan nila sa ganung uri ng trabaho. Mga 6 na buwan po pagkatapos ng pagpasok ko sa trabaho. Sanay na po ako sa mga gawain. Halos lahat kilala ko na, maging ang mga customer, kilalang kilala na ako. Kung minsan nga nakakatanggap ako ng mga tips sa mga tinutulungan ko, lalong-lalo na pag mga lasing na. Lalong-lalo na doon sa mga hinahanap ng mga asawa nila. Alam nyo na po yun. Siyempre, kailangan kumita kaya kailangang dumiskarte. Doon na pong napansin ko na parang nagbagong bigla ang amo naming si Don Renato. Una, hindi kong agad maunawaan. Basta nasabi ko sa sarili ko, parang may iba. Bagamat naroroong palabiro at maingay pa rin siya, palautos at kitang-kita ang otoridad. Ganun pa din naman at palagi niyang tinatawag ang mga paborito niyang empleyadong babae. Lalong-lalo na kapag gusto niyang mag-relax pero parang may iba talaga sa kanya. Nagsimula siyang tila bang matuon ng atensyon dito kay Magdalena.
Para bang nagkaroon siya ng interes sa dalagang ito. Bukod sa kanino pa mang mga GRO na naroroon, marami ang mas magaganda kumpara kay Magdalena. Marami ang sabihin na nating makita pa lamang ang katawan ay maglalaway ka na. Pero sa kung anong kadahilanan, para bang napako ang kanyang atensyon sa pinakabago niyang tauhan. Naisip ko naman na siguro normal lang din naman yun. Karapatan naman yun ng amo namin. Mayaman siya, makapangyarihan. Higit sa lahat, tauhan niya kaming lahat. Kaya maaari niyang gawin kung anong gusto niya. Hanggat hindi itong nakakasakit at nakakaagrabyado ng ibang tao. Alam niyo naman kasi ang limitasyon niya. Iyon ang kadahilanan kung bakit maliban sa pagkatakot sa kanya ng maraming tao ay iginagalang siya. Dahil kahit malupit siyang tao at negosyante, alam niya ang mga limitasyon niya. Sa simula ay hindi ko naman pinansin yun. Huwag po kayo magkakamali ng pagkakaintindi. Wala po akong gusto dito kay Magdalena. Tapat po ako sa asawa kong si Perla. At naroroon lamang po ako para magtrabaho. Iniisip ko lamang po at nakikita ko itong si Magdalena bilang sabihin na nating nakakabatang kapatid o malapit na kaibigan. Ika nga naroroon yung concern mo sa kanya. Hindi naman po kasi lahat ng mga GRO o mga babaeng ganun ang uri ng trabaho ay ginusto ang trabahong iyon. Kung minsan, wala lang talaga silang pagpipilian. Iyon ang pinaka-akmang trabaho o oportunidad para sa kanila para kumita. Maring dahil sa pamilya, maring dahil sa personal na pangangailangan. Pero natutunan ko dahil sa matagal kong pagtatrabaho kasama sila na huwag husgahan ang kanilang pagkatao. Dahil hindi naman po natin alam kung anong pinagdaraanan nila sa buhay. Hindi lamang po ako ang nakapansin nito, maging ang ilan sa mga katrabaho ko, napansin na rin po ang pagbabago kay Don Renato. Kung dati madalas ay pinapatawag niya lamang po ang kanyang mga babaeng empleyado patungo sa kanyang opisina. Sa pagkakataong iyon po, madalas na siyang lumalabas. Hinahanap si Magdalena. Na para bang hindi siyang mapalagay na hindi itong nakikita o nasisilayan. Isang gabi, bandang mag-aalas 11 na yata nito o alas 12 na ng hating gabi. Nakita ko siyang umiiyak sa tabi ng palikuran. Mag-isa, nakaupo sa sahig. Alam niyo po yung tuhod niya ay naroong nakasubsob ang mukha niya. Kaya naman hindi ko maiwasan ng tanungin siya. Magdalena, anong nangyari? Pagtatanong ko sa kanya, hindi siyang sumagot kaagad. Nakayuko lamang. Nang tumingala siya sa akin, nakita ko ang kanyang mukha. Namumugto ang mga mata. Para bang blankong-blanko ito. Alam niyo po alam niyong malungkot siya at may pinagdaraanan pero parang wala doon ang kanyang presensya. Wala doon ang kanyang wisyo. Nang bigla itong magsalita. Wala. Ayos lang naman ako. Pero habang nakatayo ako roon, hindi ko maiwasan ang maawa sa kanya. Alam kong may kabigatan ng pinagdaraanan niya kaya naman di ko maiwasang ialok sa kanya ang aking panyo. Dito ay may napansin ako sa kanyang bandang leeg. May manipis na parabang pasa. Mapula. Parabang sinakal ng isang kamay. Parabang may ideya na ako nito pero hindi ko nang itinanong sa kanya. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa 3 linggo ang natapos mula ng insidenteng iyon. Namatay si Don Renato. Isang nakakagulat, nakakabigla, at nakapagtatakang kaganapan. Ang sabi ng iba, dahil na rin siguro sa marami itong kaaway, maraming galit sa kanya dahil sa linya ng kanyang negosyo. Sabi naman ng ilan, pagnanakaw, maraming haka-haka. Pero sabihin na nating masama po ako o makasarili, pero parang hindi akong nalulungkot sa pagkamatay niya. Bagamat siguro ay masamang pakinggan pero yun po yung naramdaman ko noon. Yun nga lang ay palaisipan kong paano at sino ang dapat managot sa kanyang kamatayan. Dahil doon po ay napilitang mag-take over ang isa sa kanyang mga anak. Ilang beses ko na rin po itong nakikitang naroroon pero hindi para magtrabaho, kundi kasama ang kanyang mga kabarkada para magwaldas, para maglasing, para ipagmalaki na pag-aari nila ang club na pinagtatrabuhan ko.
Makikita itong kasama ang mga mayayaman niyang kaibigan. Naroroong nag-uubos ng alak at inuutos-utusan kaming lahat ng naroroon. Nakala mong siya ang may-ari. Pero hindi ngang naglaon. Para bang nagkatotoo. At siya na nga ang nagmamay-ari ng negosyong pinagtatrabahuhan namin. Kung iisipin, mas gusto namin ang pamamalakad ni Don Renato. Kasi itong anak niya, napakasalbahe, napakasama, mapagsamantala. Kung paanong itong si Don Renato ay mahilig sa babae, mas malala pa itong anak niya. Grabe talaga, no? Sino kayang may gawa niyan kay Don Renato? Nakakatakot, kahindik-hindik. Sa tingin mo, may ideya ka ba kung sino gumawa niya sa kanya? Yun nga din ang iniisip ko kung sino bang gumawa niyan sa kanya. Napakawalang puso naman. Ganito lamang ang sinasagot ko sa mga umuusyoso, lalo na sa mga katrabaho ko, na ako ang tinatanong dahil nga sa, isa akong security guard. Kaya inaasahan nila na dapat ay may nalalaman ako o may ideya ako sa mga kaganapang ito. Pero pilit ko na lamang ipinapakita sa kanila na kagaya nila, inosente din ako, na wala akong alam. Iyon ang gusto kong paniwalaan nila. Taliwas sa totoong nangyari. Isang gabi, bandang 11:30, tapos na nito ang shift ko dahil nga sa nag-straight po ako ng 2 araw. Halos karamihan sa mga empleyado ay tapos na rin po sa pagtatrabaho nila para palitan na rin ng panibagong shift. Ako naman po ay napabalik sa locker at may naiwan ako. Nakakalimutan ko po ang binili kong pasalubong para sa aking asawa. Kaya bumalik ako dito. Nang hindi kong sinasadya na mapansin ang pintuan papasok sa opisina ni Don Renato. Nakita ko itong bahagyang nakabukas. Ewan ko ba, dahil siguro sa kuryosidad, dahil hindi naman talaga itong naiiwang bukas, lumapit po ako dito at marahang sumilip. At doon po ay nakita ko. Naroon siyang nakaupo sa kanyang malaking upuan. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa kanang bahagi. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa mesa na parang sinusubukan niyang tumindig pero hindi niyang magawa. Ang kanyang mukha naman ay nakaharap sa dingding at ang kanyang mga mata ay tila bang dilat na dilat. Noong una akala ko inaatake siya. Kaya naman lalapitan ko sana pero napagtanto ko. Nang makapag-adjust ang mga mata ko, wala na palang buhay ang aking amo. Naisip kong tumakbo papalabas. Tumawag ng kapulisan. Pero bigla kong may naamoy na para bang kakaiba sa silid. Hindi pong amoy ng dugo o kung ano paman. Kundi parang amoy luma. Parang amoy ng lupa. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo sa amoy ng dumi ng kalabaw at ng baka. Pero parang ganun na natuyo. Pagkatapos po nun ay nawalan na lamang po ako ng malay. At nagising po ako na nasa isang convenience store na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon pero yun po talagang nangyari. Nagbalak akong magsumbong sa kapulisan para sana makatulong sa nangyari sa nakita kong kaganapan sa silid nitong si Don Renato. Kaya lang po kahit ako hindi kong masagot ang katanungan ko kung papaanong mula sa loob ng trabaho ko, bakit naroroon ako sa convenience store. Kalaunan sinabi ng doktor na atake nga daw po sa puso. Bagamat may mga haka-haka na maaaring hindi lamang itong simpleng atake sa puso at may nasa likod ng pangyayaring ito pero ayon nga sa medico legal, atake sa puso ang kinamatay ng Don. Malinis ang opisyal na ulat tungkol dito. Pero nakita ko ang maliit na parabang pulang marka sa leeg nito na parabang katulad sa markang nakita ko kay Magdalena. Hindi ko po alam kung napansin ito ng ilan pero ako kitang-kita ko. Ibig ko sanang itanong sa doktor pero nangamba ako. Baka usisain pa ako kapag ginawa ko yun. Isa pa,
hindi pa rin mawala sa isipan ko kung papaanong mula sa loob ng trabaho ko ay napunta po ako sa convenience store na halos 500 metro po ang layo mula dito sa club. Kaya naman po mas pinili kong manahimik na lamang. Tama po. Alam ko na dapat ay may sinabi ako sa pulis. Alam ko na dapat ay isinalaysay ko ang parte ng aking kwento kung saan nakita ko nga itong si Don Renato. Pero sa panahong iyon ay pinangibabawan po ako ng takot at pagkahiya. Naisip ko na sa lugar na iyon, lalong-lalo na at may mga haka-haka at bulungan ng foul play, natakot po ako na kapag nagsalita ako ng mga bagay na kaduda-duda, ay ako ang madiin sa kasong iyon at imbes ng atake sa puso, baka lumabas pa na isa itong krimen. Lalong-lalo na, isa lamang po kong gwardya, walang koneksyon, walang pinag-aralan. At higit sa lahat, may asawang buntis na kailangan ng pera para sa ospital. Kaya nanahimik na lamang po ako. Duwag, oo. Pero kung kayo naman po ang nasa kalagayan ko, marahil ay ganun din ang gagawin nyo. Pero hindi ko po makakalimutan yung kakaibang amoy na para bang iyon ang naging dahilan ng pagkakawala ng malay ko. Hindi ko makalimutan ang mga marka sa leeg ni Don Renato. Ilang araw pagkatapos ng libing ni Don Renato, dumating na nga po itong mga kaanak niya sa pangunguna ng panganay niyang anak na tawagin na lamang po nating Darius. Ayon sa kanila ay kailangan nilang isaayos ang negosyo ayon sa kanilang plano at kagustuhan. 3 lalaki ang anak nitong si Don Renato. Mga matatangkad, iisipin mo pa yung mga basketball player. Lahat sila makikinis ang kutis, mga singkit. Lahat mukhang kapareho ng dating at ora ng kanilang ama. Ang panganay na si Darius, ang pangalawang si Edgar. Sila ang may utak negosyante at pinakaambisyoso sa kanilang 3. Itong si Darius ang pinakamaingay, pinaka-arogante, at siya ang unang naghanap kay Magdalena. Nang sambitin niya ang pangalan ng dalaga, para bang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Parang pagkatakot, pag-aalala. Nakita ko naman itong si Magdalena na sa may pintuan at tinawag ko kaagad. Ngunit nauna nang lapitan ito ng pangalawang anak nitong si Don Renato na si Edgar. Pinapunta siya sa opisina. Matagal ang pag-uusap nila pero wala kaming alam, wala kaming ideya kung ano o tungkol saan. Pero nakita ko ang pagbabago sa mukha nitong si Magdalena nang lumabas siya. Bahagya siyang tumigil at para bang lumingon pa. Sabay dire-diretsyong naglakad papalayo. Pero para bang may kung ano sa pagtitig nito na hindi naman kakikitaan ng takot. Sa halip, mas tama sigurong sabihin na pagkauyam at galit. Titig na para bang nagbabadya at nagbabanta. Inaabot sila ng halos 30 minuto sa pag-uusap sa opisina. Pero hindi namin alam at hindi namin matanong itong si Magdalena kahit gustuin man namin kung tungkol saan ba ang kanilang pinag-usapan. Hindi ko namang masasabi na pinagsamantalahan siya o dahil kaiba sa nung pumapasok siya sa opisinang iyon ng buhay pa si Don Renato na kapag lalabas siya ay burado na ang kanyang lipstick, gulo-gulo ang kanyang buhok, maging ang kanyang damit. Sa pagkakataong iyon na kausapin siya ng mga anak nito, walang nagbago, maayos ang kanyang itsura, ngunit kakikitaan talaga ng galit sa kanyang mga mata. Ngunit nang dumaan siya malapit sa akin, muli itong huminto at nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi. Gilier, hihingi sana ako ng pabor sa iyo. Kung sakali man na may mangyari sa akin ngayong gabi, wag na wag mong susubukang alamin. Ni wag mo na akong hahanapin pa. Hayaan mo na lamang at kalimutan mo ako. Bago pa man akong makasagot, nagtuloy na siya sa kanyang paglalakad. Lumipas ang maghapon ng sunod na araw hanggang sa sumapit na muli ang gabi ng aming pagtatrabaho. Hindi dumating si Magdalena sa trabaho namin. Kinabukasan, hindi rin. Pagkaraan ng 3 araw,
nagsimulang maghanap ang mga anak nitong si Don Renato. Hinahanap nila si Magdalena. Pinagtatanong-tanong sa mga katrabaho ko kung saan bang nakatira itong dalaga. Kung may kakilala sa mga nagtatrabaho at may kaibigang malapit na nakakaalam kung saan itong umuwi. Para bang galit sila. Pero kalmado namang tingnan. Pero mararamdaman mo yung bigat sa tuwing itatanong nila kung may nakakakilala ba kay Magdalena maliban sa katrabaho namin ito. Kung may nakakaalam ba sa tinitirhan nito. Kung may nakakaalam kung taga saang probinsya ito. Hindi ko po alam pero siya po, tanungin nyo. Siya naman po ang gwardiya dito at madalas na kausap ni Magdalena. Sabit ng isa sa mga katrabaho ko na tinuturo po ako. Gilier. Tama, Gilier ang pangalan mo, di ba? Sabi sa akin ito madalas mong kausap ang babaeng si Magdalena. Baka naman maaari mong sabihin sa amin kung saan siyang nakatira. O baka naman alam mo kung saan ang probinsya niya. Pasensya na po kayo. Madalas ko nga po siyang kausap dito pero napaka-misteryoso niya po. Kahit nga po yung inuuwian niya dito, hindi niyang sinasabi sa amin. Parang may tinatago. Pagdadahilan ko na lamang. Ito ay para hindi ako pagdudahan ng mga anak nitong si Don Renato. Sabihin na nating masama po talaga ako at para bang pinalabas ko pa na talagang may kasalanan nitong si Magdalena dahil nga sa nasabi kong misteryosa at may itinatago. Ito ay parang iligtas ang sarili ko. Hindi ko pong alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Mas mahalaga sa akin ang mga sandaling iyon, ang trabaho ko, ang buhay ko, at ang kapakanan ng aking mag-ina. Kaya naman nagsinungaling ako. Sinabi ko na lamang na wala akong alam tungkol sa personal na buhay nitong si Magdalena. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko po itong si Edgar. Hindi niya na po akong inusisa pa. Nang sabihin ko kasi sa kanyang para bang misteryosa nga at may itinatago itong si Magdalena, para bang sa isip-isip niya, kakampi niya ako, kakampi nila ako. At kagaya nila, pinagdududahan ko din ang dalaga. Pero ang totoo niyan, alam ko po kung saan siyang nakatira. Dahil minsan ko na siyang sinamahan na makauwi dito ng mga unang buwan niya na nalasing siya ng todo. Pero kalauna naman po ay huminto ang mga paghahanap. Pagkatapos nga ng siguro ay magdadalawang buwan, akala ko tapos na. Akala ko maaari na akong kumalma, maging kampante at huminga. Pero nagkamali ako. Ilang araw lamang ang lumipas nang mahinto na ang paghahanap kay Magdalena. May kumatok sa pintuan ng aming bahay sa Caloocan. 3:00 ng madaling araw. Natutulog kaming mag-asawa nang mangyari ito. 3 beses na pagkatok. Pinakiramdaman ko noong una pero hindi itong huminto. Hanggang sa ginising na ako nitong si Perla. Sinabi niya sa akin na buksan ko ang pintuan o silipin kung sino ba ang kumakatok ng ganong 10 oras ng gabi. Kaya naman ang marinig namin na babae ang nasa kabila ng pintuan, binuksan nga po namin ito. At naroon si Magdalena. Basa ang damit niya kahit naman hindi umuulan. Maputlang maputla. Mas maputla pa kumpara sa dating nang nakita ko siya habang nagtatrabaho pa. At ang kanyang mga mata para bang napakalalim na nito. Alam niyo po yung parang ilang gabi nang walang tulog. Humpak na humpak ang kanyang mga pisngi na para bang matagal nang hindi kumakain. Pasensya ka na Kuya Gilier sa abala. Sambit nito. Tila bang nahihiya, natatakot, pero mahinahon. Sambit pa nitong si Magdalena na kailangan niya ng tulong. Isang tulong na lamang. Iyon ang mga binitawan niyang salita. Hinayaan namin siyang pumasok. Bagamat kinakabahan ako at napapatingin ako sa labas kung may mga nakasunod sa kanya. Pero alam kong kailangan niya nga ng tulong namin. Mag-usap muna kayo dyan at maghahanda lamang ako ng maiinom na kape. Kukuha na rin ako ng pamalit na damit mo, iha. Kilala ni Perla itong si Magdalena.
Naikikwento ko kasi sa kanya ito. Kaya naman hindi nang bago sa kanya nang masambit ko nga ang pangalan nitong si Magdalena. Aalis na ako ng Maynila, kuya. Hindi na akong babalik pa dito, sambit niya sa akin. Pero kailangan ko ng tulong bukas ng gabi. Muling dugtong nito. Napatanong naman po ako. Para sa ano ba ang tulong na yan? Tiningnan niya ako ng matagal bagong sumagot. May kailangan akong dalhin. Hindi ko kayang mag-isa. Mayroon akong mabigat na bagahe. Pero wala akong ibang mapagkatiwalaan. Ito lamang ang sinabi niya sa akin. Parang ordinaryo lamang. Naiintindihan ko naman itong si Magdalena. Sa kanyang mga pinagdaanan, mahirap talaga ang magtiwala sa kung kani-kanino lamang. Pero para bang napakahalagang bagay ang nasa loob ng bagaheng tinutukoy niya na sinadya niya pang puntahan ang bahay ko para lamang hingin ng tulong ko. Bukod pa doon, nagtataka ako kung paano niyang nalaman kung saan ako nakatira. Dahil ni minsan ay hindi ko namang naikwento sa kanya kung saan nga akong umuuwi. Ni minsan, hindi kong nasabi sa kanya ang aking address at ni minsan hindi ko pa siyang naisasama doon. Kaya nga, sa likod ng aking isipan, natatanong ko ang sarili ko. Paano niyang natuntun ito? Alam kong sa likod ng mga malungkot na mata nitong si Magdalena, may mas komplikado at mas mahirap na sitwasyon at kwento ang tila bang pinipigilan niyang maikwento sa akin. Ang tila bang nagdadalawang isip siya na aminin sa amin nitong si Perla. Pero maya-maya lang ay nag-umpisa siyang magkwento nang maupo itong si Perla sa tabi ko. Inamin nitong si Magdalena na siya ang pumatay kay Don Renato. Subalit hindi ang simpleng pagpatay lamang dahil sa pinagsamantalahan siya o masamang tao si Don Renato. Mas komplikado ito. Sa madaling sabi, may pinag-ugatan ang mga naganap. Nagpatuloy sa pagkukwento itong si Magdalena. Ayon sa kanya, ang kanyang pamilya ay nagmula sa isang angkan ng mga taga-Samar. Isang angkan ng mga antingero at albularyo na may malalim na kasunduan sa mga tinatawag nilang anito. Mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Sa madaling sabi, sila yung mga tao na lumalaban sa mga makakaliwa, masasama, mga nilalang na sugo ng kadiliman ng Diablo, katulad na lamang ng mga aswang. Ngunit may kaibahan ng kanilang angkan, lalong-lalo na ang kanyang pamilya, dahil hindi silang gumagamit ng mga kapangyarihang mula sa liwanag. Sa madaling sabi po, oo at may lahi ng albularyo at mga antingero ang kanilang angkan, pero kapangyarihang itim din ang kanilang karunungan. At ayon dito kay Magdalena, lumuwas siya upang gawin ang kanyang kauna-unahang misyon. Ito ay upang tapusin ang pinuno ng isang angkan ng aswang na kumukuha at nang bibiktima sa mga probinsya upang ikalakal o ibenta sa mga mayayamang aswang. Tama po. Masasabi nating isang sindikato. Ngunit bukod sa pagiging sindikato, sila ay mga aswang. Kumukuha ng mga inosente, mangmang at walang kaalam-alam na mga tao at individual mula sa mga liblib na lugar at kabundukan, at ito ang ginagamit nila upang maging pagkain, upang maibenta sa mga kapwa nilang aswang na matagal nang naninirahan sa mga syudad. Si Don Renato ay isa sa utak ng ganitong uri ng mga pagkilos at isa sa mga pinuno ng malaking sindikato ng aswang.
Ayon ito sa mga salaysay ni Magdalena. Naging parte ng punterya ng kanilang angkan ng kanyang pamilya itong si Don Renato nang minsang mapadpad ang mga tao nito sa kanilang probinsya. Dahil isa sa mga nabiktima ng mga aswang na ito ay ang pamangkin ng kanyang ama. Sa madaling sabi, pinsan niyang buo. Matibay ang ebidensya ng mga nakasaksi kung paanong kaladkarin nitong si Don Renato, ang pinsan ni Magdalena. Isang magandang dilag, inosente, relihiyosa, mapagmahal sa pamilya. Mismong sa bahay nila itong kinuha at pinatay ang ama at ina. Kaya naman naging personal na misyon nitong si Magdalena ang tugisin itong si Don Renato at ang kanyang anak na si Edgar. Sa pagkakwento pa nitong si Magdalena, tila yatang nakatutunog na itong si Edgar. Para bang may ideya na ito sa kung sino siya at kung ano ang kanyang nagawa. Ito ay sa kadahilanan nang sa gabing patayin niya itong si Don Renato ay may hindi inaasahang pangyayari. Yun ay ang mapunta po ako sa opisina ng aming amo. Hindi itong kasama sa plano. Dahil nga sa nangyari, bago pang dumating ang ilan sa mga aswang, kinailangan nitong si Magdalena ang ilabas ako doon at iligtas bago pang madamay. Kaya lang, sa ginawa niya, nag-iwan siya ng bakas ng ebidensya na magtuturo sa kanya. Sa madaling sabi po, kasalanan ko kung bakit nagkandaleche-leche ang pulido niyang plano na ilang buwan niya ring inilatag at pinag-aralan. Pero dahil po sa aking pagiging pakailamero, dahil po sa aking pag-usyoso, nasira po ito at nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Napahawak naman sa aking mga braso itong si Perla. Naunawaan niya na ang dahilan kung bakit naroroon itong si Magdalena. Kailangan ito ng tulong. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Dahil kung hindi niya akong inalis mula sa loob ng aming trabaho sa mga gabing iyon, kung nadatnan ako ng mga aswang na tauhan nitong si Don Renato, maaring patay na ako. Maaring hindi na akong nakauwi pa sa amin. Kaya naman, maging itong si Perla, inobliga ako na tulungan na lamang si Magdalena. Ayon pa sa kanya, nauunawaan niya ang sitwasyon. Mas mahalaga naman ang matulungan namin itong dalaga na pinagkakautangan ko ng aking buhay. Bukod pa doon pagtulong lang naman sa kanyang pag-alis sa Maynila ang gagawin ko. Wala namang delikado at komplikadong bagay. Sasamahan ko lamang siya sa terminal upang madala ang kanyang mga kagamitan. Bukod doon, alam kong wala nang iba. Kaya naman, tumango na rin ako at napapayag. Kinabukasan naman ay ipinagbilin ko ito si Perla sa mga malapit sa amin, mga kaibigan ko, pinagkakatiwalaan, mga sabihin na nating parte na rin ng pamilya namin, mga taga roon lamang po sa squatter na tinitirhan namin. Dahil nga po sa aalis ako at sasamahan ko ito at hindi ko alam kung makababalik ba ako sa kinagabihan. Gusto kong makatiyak na ligtas naman po itong asawa ko. Hindi ko po siyang pinatulog sa bahay namin dahil posibleng kahit na sinabi ko na wala akong alam tungkol kay Magdalena, baka matuntun at puntahan pa ako ng pamilya nitong si Don Renato. Mas mabuti na ang ligtas ang aking asawa habang wala po ako. Nagbabalak na rin po kasi ako na umalis na lamang doon sa club, lalong-lalo na nang malaman ko mula kay Magdalena na mga aswang pala ang namumuno at nagpapatakbo nito. Kaya naman matapos ang aking pagbibilin, matapos kong iwanan ang lahat ng aking naipon at salapi dito sa aking asawa, naroroong tumungo na nga po ako sa lugar na pinag-usapan namin ni Magdalena. Hindi po siyang natulog sa amin
Umalis din po siya ng madaling araw nang matiyak niyang walang tao ang umaaligid sa kapalibutan. Bukod pa doon, sabi ni Magdalena, masyadong delikado kapag nakita kami ng sino man na magkasama dahil marami ang koneksyon ng pamilya ni Don Renato. Marami siyang mga mata na nagkalat sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan. Naghintay ako sa isang kanto malapit sa may Malate, bandang mag-aalas 7 pa lamang po ng umaga. Iyon po kasi ang usapan namin ni Magdalena. Dumating naman po siya ng empunto. Nakasuot ng simpleng damit, nakasombrero, may dalang malaking maleta. "Salamat kuya, sundan mo ako at huwag kang lilingon." Sambit niya sa akin. Huwag daw akong magsasalita, ni huwag akong lilingon sa saang mang parte, lalong-lalo na sa likuran. Dahil sa mahahalata daw ako ng mga taong naroroon na para bang may tinatakasan o tinatakbuhan. Umakto lamang na normal. Magpatay mali siya sa mga nasa paligid. Sumunod lamang kung saan magtutungo itong si Magdalena. Naglakad po kami sa eskinita, mga kalsada at pasikot-sikot na para bang alam nyo yung may nililigaw ka. Ilang beses po kaming lumiko ng paulit-ulit. Parang tinitiyak nitong dalaga na walang sumusunod sa amin. Nakikita kong parang nagpapabalik-balik kami sa mga kanto-kanto. At naroroong bahagya siyang parang lumilingon. Yung tipong alam nyong tumitingin sa likod pero hindi naman talaga. "May sumusunod ba?" "Wala naman, wala pa," sabi niya sa akin, pero nababahala ang kanyang tinig. Huminto kami sa isang lumang bahay sa isang liblib na eskinita. Hindi naman po sa madilim ito. Sadya lang talagang parang bihira yung mga tao dito. Bagamat may mangilan-ngilan ang napapadaan pero hindi po kagaya ng ibang mga lugar na dinaanan namin. Malinaw na abandonado na yung bahay na nasa harapan namin. Pero naroong inilabas ni Magdalena ang isang susi. Dahan-dahang naglahad at binuksan ito. Sa labas, napakakalat. Para bang matagal nang walang nakatira. Pero pagpasok mo sa loob, napakalinis at organisado. Ngunit walang mebles, walang anumang dekorasyon. Sahig lamang na tila bang palagi ang paglilinis. Malinis na pader. Mabango ang halimuyak ng hangin. Bagamat walang dekorasyon, masasabi kong mas maayos ang lugar na yon kaysa sa tinitirhan namin ni Perla. Kahoy po ang sahig nito at sa gitna ng silid ay may isang malaking kahon. Kahon na para bang ayaw kong hawakan. Alam niyo po yung parang natatakot ako. Sa isip-isip ko, maaring ito yung kahon na tinutukoy ni Magdalena. Ang kahon na dadalhin namin patungo sa estasyon ng bus na sasakyan niya. Sa pagkakaalam ko, ang bus na yon ay kailangan pang isakay ng barko at pagkatapos, bababa ito doon at maglalakbay na muli patungo sa probinsya na tinitirhan nitong si Magdalena. Hindi ko nang maiwasang itanong sa kanya kung ano ba ang nilalaman ng kahon na para bang napakabigat. Tumingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Ngunit nagulat na lamang ako sa mga sinabi niya. "Pasensya ka na kung nilinlang kita, kuya. Walang laman ng kahong yan. Talagang sadya lang na sinama kita dito. Pasensya ka na." Matapos iyon ay nagdilim ang paningin ko. Nawalan po ako ng malay. Blanko ang aking isipan at ang maalimpungatan ako. Nasa barko na kami. Labis po ang pagkagulat ko sa mga nangyari. Napabalikwas pa nga ako pero naroroong nakatitig lamang sa akin itong si Magdalena. Siyempre, natural na reaksyon ko. Nasaan ako? Anong ginawa niya sa akin? At bakit nasa barko kami? Ngunit mas lalo akong natakot at tila bang nanlamig sa mga sunod niyang sinabi. Humingi siya ng patawad sa akin. Ito ay sa kadahilanan na nadawit umano ang aking pangalan. Nadawit sa pagkamatay ni Don Renato. Hindi kong alam pero may nakakita pala sa akin
sa pagbalik ko sa loob ng aming trabaho. Ang dahilan kung bakit tinungo ako nitong si Magdalena sa aking bahay ay hindi para humingi ng tulong. Ito ay upang iligtas ako na muli mula sa mga aswang. Subalit dahil doon ay para bang gusto kong tumalon mula sa barko. Si Perla, ang asawa ko, paano sila? Yun ang tanong ko. Ngunit marahan akong pinakalma nitong si Magdalena. Ayon sa kanya, wala akong dapat na alalahanin kay Perla at sa anak ko dahil may mga kasamahan na siya na kumuha dito upang pansamantala ay manatili sa isang ligtas na lugar, sa isang simbahan, sa labas ng Kamaynilaan. Ayon pa kay Magdalena ay hindi ako maaaring makitang kasama si Perla. Ito ay dahil sa may anak kami, buntis si Perla, at magiging mapanganib para sa aking panganay kung kasama ko sila. Ang orihinal na plano nitong si Magdalena, ako at si Perla ang isasama niya upang tumakas. Ngunit kaya pala siyang labis na namutla nang makita ako at itong si Perla nang dahil sa napagtanto niyang buntis ang aking asawa. Kaya naman, agad siyang nag-isip ng panibagong plano kung paanong ililigtas ako nang hindi napapahamak at nalalagay sa alanganin ng aking asawa. Tanging iyon lamang daw ang kaparaanan. Alam niyang kapag sinabi niya na kailangan kong sumama sa kanya patungo sa probinsya ay hindi akong papayag at iiwan ko siya dahil sa hindi ko naman kayang iwanan ng aking mag-ina. Kaya naman, sa pilitan ang ginawa niya. Pasensya ka na, Gilier, pero yun lamang tanging paraan para mabuhay kayong mag-asawa. Kita ko naman ang pagiging sinsera niya. Alam kong ginawa niya lamang yun para sa ikabubuti ko. Hindi ko masasabi na maswerte ako. Para bang napakamalas ko nga at nadawit pa ako sa gulo sa pagitan ng mga may karunungan at ng mga impakto. Habang nasa barko kami, patuloy ang pagkukwento nitong si Magdalena sa mga bagay na tungkol sa aswang. Ayon sa kanya, kahit pang tumawid kami ng karagatan, walang katiyakan na makakaligtas ako o makakaligtas siya at hindi naming makakaharap ang mga aswang dahil nga sa lawak ng koneksyon nitong pamilya ni Don Renato. Matutunton at matutunton kami. Araw o linggo na lamang ang aantayin namin, lalong-lalo na at nadawit na nga ang pangalan ko. Kaya naman natitiyak niya, kumikilos na ang buong grupo ng anak nitong si Don Renato upang mahanap kami. At tiyak, mamamatay ako kapag natagpuan. Hindi ko pong alam kung maniniwala ako sa kanya. Hindi ko pong alam kung nagsasabi siya ng totoo na ligtas ang aking asawa at hindi ko pong alam kung talaga bang totoo na hinahabol kami at tinutugis kami ng mga aswang. Hindi ko nga pong alam kung totoong sinasabi niyang aswang nga itong pamilya ni Don Renato. Basta sabi niya lamang ay pagkatiwalaan ko siya. Pero papaano kung kabaliktaran pala? Papaano kung siya yung aswang? Napaisip ako. O kaya papaano kung sadya lamang na gumawa siya ng kwento upang pumayag akong sumama sa kanya? Makapal man sa pagmumukha ko kung sasabihin ko, pero papaano po kung itinanan niya ako, tinukot niya ako para makasama niya? Mga ganung bagay po ang naglalaro sa aking isipan. Hindi ko namang maiwasan po ito. Hindi ko maiwasang lagyan ng mali siya ang pagiging mabait niya sa akin at pagiging malapit niya. Kaya naman pati yun ay natatanong ko sa sarili ko. Paano nga ba kung talagang ginusto niyang malayo lamang ako sa aking mag-ina upang masolo niya? Lumipas nga ang mga oras. Hindi ko nang namalayan kung gaano katagal akong nakatulog. Matapos kasi ang usapan namin ay muli akong inantok. Sa pagising ko, may iniabot siya sa akin. Pangontra daw ito. Ilagay ko daw sa katawan ko. Isang kwadradong parabang telang kulay pula at sa ilalim ay kulay puti. Sinilip ko ang loob nito pero nakita ko lamang parang mga piraso ng mga dahon-dahon at mga ugat-ugat na kulay itim. Ayon dito kay Magdalena, pangontra ito sa usog, bati at anumang
maaaring makaapekto sa akin dahil nga daw sa mababa ang aking dungan. Mabilis akong matatalo ng mga nilalang, tao, individual o ano pa mang may mataas na dungan kumpara sa akin. At hindi daw yun magiging maganda para sa aking kaligtasan. Hindi ko pong alam ito. Wala po akong ideya. Hindi naman po kasi akong mapaniwalain sa mga pamahiin at mga nakaugalian ng matatanda. Pero yun nga po, tinulungan niya na lamang ako upang maisuot ko ito. Ikinintas ko na lamang po ito. Isinabit ko po sa aking kwintas na krus. Nang maglaon nga po ay dumaong kami. Kakaunti pa lamang ang mga taong naroroon. Hindi ko po alam kung masyadong gabi na ang pagdating namin kaya walang tao. Pero alam niyo po yung iba yung pakiramdam na hindi pa man kaming bumababa. Parang gusto ko nang bumalik sa Maynila. Parang may kung ano sa lugar na iyon na sinusuka o sinisipa akong papaalis. Para bang itinataboy ako. Kaya lang hinila na ako nitong si Magdalena. Magmadali na daw ako at wag na akong tutulala-tulala pa dahil sa nakakaagaw daw yun ng pansin. Tinanong ko kung pansin nino pero hindi niya nang sinagot pa ito. Matapos iyon, may kinausap siyang lalaki. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa akin at sumenyas na lumapit na ako. Sumakay po kami sa isang tricycle. Hindi ko na pong naiintindihan ang pag-uusap nila. Hindi ko pong maunawaan pero sa palagay ko, lokal na dialekto ang ginagamit nitong si Magdalena. Bagamat medyo may ideya ako na sinasabi niya nga na taga Maynila ako at nagbabakasyon kami doon. Pero yung iba ay hindi ko nang naunawaan pa. Malayo ang lugar nila. Nasa 1 oras po yata mahigit yung biyenahe ng tricycle. Nang makarating naman doon, nakita kong marami pala ang kakilala nitong tricycle driver. Inalok siya ng inuman ng mga nasa kanto. Ayon dito kay Imelda, hindi nang papasada pa ang tricycle driver na iyon at doon nang magpapaumaga sa inuman. Delikado na daw kasi kung babiyahe pa o babalik pa itong tricycle driver sa pinagmulan namin. Bukod pa doon ay may mga kamag-anakan naman ito sa lugar nitong sila Magdalena. Halata ko naman kasi halos kilala niya lahat ng mga nagyaya sa kanya ng inuman. Tinawag ng mga ito itong si Magdalena. Itinuro pa ako ng isa sa lalaki. Subalit sinaway na siya ng mga kainuman niya at para bang pinigilan sa mga sinasabi pa nito. Ako naman ay hindi kong maintindihan na kanilang mga sinasabi. Sumunod na lamang kay Magdalena. Hindi ko pong alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pong alam kung anong magiging reaksyon ko. Dahil aminin man natin po o sa hindi, para bang ang dating ay nagtanan kaming dalawa. Pagdating sa kanilang bahay, ordinaryong bahay naman po ito. Ang iniisip ko medyo kakaiba dahil nga sa pamilya sila ng mga albularyo. Iniisip ko yung bahay kubo na maraming mga nakasabit na mga pinatuyong halaman at mga insekto o hayop. Iniisip ko pong ganun ang itsura. May palayok na umuusok sa lutuan. May mga kung ano-anong garapon na nasa lamesa. Yun po ang inaasahan ko at nasa isip ko pero nang dumating po ako, konkreto ang bahay nila. Moderno, maliwanag, maaliwalas. Hindi po kubo. Nakakahiya nga po at para bang alam nyo po yung terminolohiya ngayon? Yayamanin. Para pong may kaya sila Magdalena. Doon ay sinalubong kami ng kanyang ama at ina. Kinamayan ako ng ama nito na tawagin na lamang nating Tatay Celso at ang kanyang ina na si Nanay Caridad. Binati ako nito sa Tagalog at nagulat ako dahil aakalain nyo na normal sa kanila ang pagtatagalog. Hindi mong kariringgan ng punto na para bang taga-probinsya at mas lalo akong nagulat nang magbago ang punto nitong si Magdalena. Hindi na po siyang probinsyana. Hindi na pong kagaya ng noong nasa club pa siya na para bang matigas ang dila. Ayon pa dito, sinadya niya lamang daw na ganoon ang kanyang punto upang maidagdag sa kanyang pagpapanggap. Pero ang totoo niyan, sanay naman siya sa pagtatagalog. Kinausap niya pa nga po ako sa wikang Ingles. Napanganga naman ako dahil sa hindi naman po ako marunong mag-Ingles.
Marunong po akong umintindi ng ilang bagay, ilang mga salita, pero kapag hindi ko pang naiintindihan ay sumasakit na ang ulo ko. Doon ay ikinuwento na sa akin ng mga magulang niya. Parehong kwento na naikwento sa akin ni Magdalena. Pangkat nga po sila ng mga may karunungan na tumutulong nga sa mga nangangailangan. Sumusog po sa mga mapang-abusong aswang. Bagamat sinabi nila na mas masasabi o matatawag silang mga mangkukulam o modernong mambabarang, pero tiniyak nila sa akin na ligtas ako at hindi kong kailangang mag-alala. Pero ang unang-unang itinanong ko sa kanila, papaano ang aking mag-ina? Papaano at naiwan ito sa Kamaynilaan? Ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Gilier, at iginagaranti ako sa iyo. Maayos ang kalagayan ng iyong mag-ina. Ang mga pinsan ko ang nag-aasikaso sa kanila. Mayaman ang pamilya nila, kaya naman hindi mapapahamak itong perla na tinutukoy mo. Ligtas ang asawa mo. Ang kanilang pinuntahang bayan at ang simbahan ay nasa pangangalaga ng aming pamilya. Kaya ang isipin mo lamang muna ngayon ay ang manatili kang ligtas. Nauunawaan ko po yun, pero hanggang kailan? Kailangan po ako ng asawa ko sa tabi niya sa oras na manganganak na siya. Hindi po ako makakapayag na iluwal niya ang panganay namin nang wala ako sa tabi niya. Kailangan ko pong makabalik sa Maynila. Tumango naman itong si Tatay Celso. Nauunawaan daw nila ang aking sitwasyon at ang aking saloobin. Pero nakasalalay din daw sa akin ang aking kaligtasan at kaligtasan ng aking asawa. Hindi ko naman kasing gugustuhin na oo nga at makakasama ko itong dalawa, pero mapapahamak naman kami. Ayon pa dito kay Tatay Celso, hindi naman sa hapang-habang buhay ay maaari nila kaming protektahan. Kaya naman ibig nilang marisolba kaagad ang aking problema sa lalong madaling panahon. Ibig nila na malinis ang aking ngalan, na hindi akong maisama sa mga pinupuntirya ng mga aswang. Pero ang tanong ko naman, papaano? Isinama na nga ako nitong si Magdalena. Damay na ako. Ngunit ang kailangan lamang daw palabasin, ipakalat sa Kamaynilaan na nasawi ako. Namatay, pinatay, kahit ano pa yan. Basta makaabot sa kaalaman ng pamilya ni Don Renato, napatay na ako. Tanging iyon daw ang kaparaanan upang hindi na akong hanapin pa o sundan ng mga aswang. Dahil nga sa naitawid na daw ako sa dagat, hindi na akong mamamarkahan pa. Pero hindi daw yung nangangahulugan na ligtas na ako. May ibang kaparaanan ng mga aswang. Hanggat alam nila na nabubuhay ang kanilang mga puntirya, hindi nila itong tatantanan. Lalong-lalo na sa katulad ng pamilya at angkan nitong si Don Renato. Mayaman, may impluwensya, at hindi lamang sa bansa ang kanilang koneksyon kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo. Iyon ang kalamangan umano ng mga aswang na ito. Kaya naman ang ginagawa nila ay ang paunti-unting pagpuntirya sa mga mahalagang bahagi ng angkan ng mga aswang na ito upang maparalisa ang operasyon at pagkilos. Upang sa kalaunan, maubos ang mga makapangyarihan at maimpluwensyang parte ng grupo ng mga aswang na sindikato. Tutok na tutok po ako sa mga ikinukwento sa akin nitong si Tatay Celso. Para bang unti-unti nauunawaan ko na ang kanilang kagustuhan, ang kanilang layunin. Para bang unti-unti pumapasok sa aking isipan na gusto ko din itong gawin para matapos ng kaguluhan, para magawa ko na maging tahimik ang buhay namin nitong si Perla. Para bang ako mismo gusto kong tapusin na rin ang kasamaan ng angkan ng mga aswang na nagmula pa sa pamilya nitong si Don Renato. Kaya naman pumayag ako. Ang sabi ko sa kanila, makikipagtulungan ako. Tinanong ko sila kung ano ang kailangan kong gawin. Ngunit ang sabi lamang nila sa akin ay wala. Manatili lamang daw ako doon sa baryo nila. Wala akong gagawin at hayaan na daw ang kanilang grupo sa pagpuksa sa mga kalaban. Sasabihan na lamang daw ako kapag wala ng problema at wala ng peligro sa aking buhay. Bagay na siguro kahit naman po kayo ay magtataka. May kung ano na dapat akong pagdudahan sa mga sinabi sa akin. Imposible naman na ganoon silang kabait sa akin ng bigla-bigla na lamang. Bakit sa dami ng mga tao sa mundo,
Sa dami ng mga maring nabibiktima ng mga aswang, bakit ako? Bakit personal akong dinala sa kanilang baryo? Bakit naroon akong pinapanatili lamang sa kanilang lugar? At binibili na wag nang magtangkang lumabas pa o gumala sa kabayanan dahil maaring nagkalat daw doon ng mga tauhan nitong sila Edgar. Maging si Magdalena ay nananatiling naroon sa baryo at sinasamahan ako. Bagamat ang kanilang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang mga taga roon sa baryo, ay palaging umaalis at tila bang may mga nilalakad. Palaging nawawala sa baryo na ayon nga kay Magdalena, mga katuwang ng kanyang ama at ina sa pagsugpo sa mga aswang. Parang may kung ano sa aking isipan na nagsasabing magduda ako, mag-imbestiga, alamin ang katotohanan, na huwag basta-basta maniniwala sa kung ano ang nakikita ng aking mga mata. Kung natatandaan niyo po yung kwento ko kanina, sa umpisa pa lamang ng aking pagsasalaysay, na napansin kong hindi nga kumakain itong si Magdalena sa anumang pagkaing iniaalok sa aming trabaho. Sa bahay nila nakita kong magana itong kumain, magugutumin, maya't maya naghahanap ng makakain, at paboritong-paborito nito ang mga tilabang burong karne. Bagay na ipinagtaka ko, dahil bakit doon sa aming trabaho, tumatanggi siya, inaayawan niya lahat ng inaalok sa kanya. Maging ako ay napansin ko po, hindi naman kasarapan. Pasensya na po kung isipin yung maarte ako pero hindi pong kasarapan ang mga niluluto nila. Para bang minadali, para bang may pagkamalansa. At para bang may kung ano sa lasa ng mga niluluto nila na ayaw tanggapin ng aking sikmura. Hindi ko namang inaamin sa kanila, hindi ko pinapahalata, pero sa tingin kumakain ako. Pasintabi po sa mga nakikinig pero isinusuka ko po ito nang hindi nilang nalalaman. Tanging ang mga prutas lamang ang itinitira ko. Alam ko pong sa pagkatapos ng aking pagkain, maduduwal po ako. Kaya naman nagpapaalam ako at sinasabi kong magtutungo lamang sa banyo pero ang katotohanan, tahimik kong iniluluwa ito. Matapos iyon, kapag handa na ako, doon ko na lamang pong kinakain ng mga prutas. Yun lamang kasi ang, parang alam niyo po yun, yung parang pakiramdam ng katawan ko na ligtas akong kainin. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ng lumalaki ang aking pagdududa. Gabi-gabi, para bang sa panaginip ko, may mga taong nakapaligid sa akin. Gabi-gabi, para bang binabangungot ako na may mga nagbubulungan sa aking tenga. At gabi-gabi, para bang bigla na lamang akong magigising na pawis, nang hihina. Hanggang sa isang araw, Biyernes po noon, abala ang mga tao sa baryo. May kaganapan daw. Hindi ko pong alam kung anong eksaktong kaganapan. Pero abala ang mga tao, masaya sila, naroroong nag-aayos ng mga palamuti sa kanilang mumunting bulwagan sa harap ng baryo. Sa harap lamang ng bahay ng tinatawag nilang kapitan. Habang ako naman po nakaupo lamang sa isang sulok malapit sa may tindahan, umiinom ng soft drinks, nang maya-maya, may tumabi po sa akin. Agad akong sinabihan nito na wag lilingon, wag tatayo, wag kukurap. May iniabot siya sa akin, isinuksok niya po sa bulsa ko. Alam kong papel ito. Pero matapos iyon ay mabilis na naglakad itong lalaki na hindi man lamang ako nilingon. Nakasombrero po ito, nakamaong na pantalon at naka-t-shirt. Para bang ordinaryo lamang, kasama sa mga nagdala ng mga i-deliver na inumin, mga alak na naroroon sa tindahan. Parang kargador nila. Maya-maya ay lumapit sa akin ang isa sa mga taga-baryo. Inaalok ako na uminom daw kami at may mga bagong lutong pulutan. Pero tinanggihan ko ito at ang sabi ko, soft drinks ang iniinom ko at maya-maya na lamang. Ang totoo nito, gusto kong umuwi. Gusto kong pumasok sa kwarto at tingnan kung ano yung papel na isinuksok sa bulsa ko. Kaya naman, nang matapos ko ang aking iniinom, naglakad ako patungo sa bahay nila Magdalena. Walang tao noon, kaya naman dire-diretso ako patungo sa kwarto. Pero bigla akong naisip, sanay nga pala si Magdalena na bigla na lamang pumasok doon na kahit inilak ko mula sa loob ng kwarto, nabubuksan niya ito. Kaya naman ang ginawa ko,
Sa banyo na lamang ako nagtungo. Para naman hindi siyang basta-bastang pumasok. Palalabasin ko na lamang na naroon ako para magdeposito. Doon ko marahang binuksan ang papel. Tama nga ako, isa itong liham. Hindi ko alam kung kanino nagmula pero nagimbal ako sa mga nabasa ko. Ganito yung natatandaan kong nakasulat sa mga unang linya. Kung bubuksan mo ito, basahin mo hanggang dulo. Huwag na huwag kang magpapahalata sa lahat ng mga taga-baryo. Gilier, nanganganib ang buhay mo. Mga aswang ang lahat ng nasa baryo. Mamayang gabi, ang kanilang seremonya sa pag-aalay. At ikaw ang pangunahing sakripisyo. Sa bandang silangan, 8:00 ng gabi, may 3 kalalakihan ang mag-aantay sa iyo. Kung gusto mong mabuhay, sumipot ka. Magdala ka ng ilawan at ilagay mo sa lumang poso. Kung hindi kang maniniwala dito, sunugin mo na ang liham na ito. Tumatakbo ang oras. Huwag na huwag kang iinom, kakain, o tatanggap ng anumang mula sa kanila sa loob ng maghapon. Huwag na huwag kang kakausap ng matatanda. Huwag na huwag kang papasok sa bahay ng iba. At huwag na huwag mong sasabihin kahit na kanino, kahit sa dalagang kasamahan mo, ang tungkol sa liham na ito. Dahil pati siya ay kasama sa mga gumawa nito sa iyo. Sa mga salitang iyon ay para po bang lumaki yung ulo ko. Alam niyo po yung parang pinasok ng napakaraming hangin na hindi ko nang maramdaman pa. Para bang pinaliguan ako ng tubig na nagyeyelo. Sa mga puntong iyon gusto ko nang lumabas ng banyo. Tumakbo, lumabas ng baryo. Pero malinaw ang sinabi sa liham. Huwag na huwag akong magpapahalata. Unang-una na, malawak na bukirin ang daraanan patungo sa kalsada kung saan maaring may dumadaang sasakyan. At maliban doon, hindi pa akong sigurado kung talaga bang may dadaang sasakyan doon patungo sa bayan. Kung tatakbo ako, tiyak na maaabutan nila ako. Kaya naman, nagtatalo ang isipan ko. Maniniwala ba ako sa mga sinabi nila Tatay Celso na ang ginagawa nila ay para lamang sa kaligtasan naming mag-asawa? O maniniwala ako sa isang estrangherong nag-abot sa akin ng liham na pinapapunta ako sa gawing silangan ng baryo sa may luma at sira-sira ng kapilya upang katagpuin sila? Tama po, luma at sira-sira ng kapilya. Wala pong simbahan, walang chapel sa baryong iyon. Ang lumang kapilya na lamang na iyon ang natitira, pero butas-butas na po ito, giba-giba na ang pader at nababalot na po ng mga nagtataasang damo, halaman at mga baging. Kaya naman po sa isipan ko, ano ba talaga ang gagawin ko? Para akong sasabog, parang gusto ko na lamang magwala. Parang gusto kong kumprontahin itong si Magdalena. Kung totoo bang nagsasabi sila sa akin ng katotohanan, kung totoo ba talagang tinutulungan nila ako o nililin lang lamang. Ang salitang sakripisyo, pag-aalay, mga salitang para bang nagdudulot ng lamig at kilabot sa aking katawan. Iyon ang mga paulit-ulit na para bang naaalala ko mula sa liham. Hanggang sa para bang napagpasyang ko na lamang. Para bang nagkasundo ang kaliwa at kanang parte ng aking isipan. Sisiputin ko ang 3 kalalakihan sa lumang simbahan. Magdadala ko ng ilawan na ilalagay sa lumang poso sa loob ng simbahan. Bahala na kung anong mangyari. Magdadala na lamang ako ng itak. Isa pang problema. Wala akong makitang itak sa bahay nila Magdalena. Bahala na. Kahoy, patpat. Ano mang maaari kong gamiting pamproteksyon sa sarili ko. Sumapit po ang 6:00 ng hapon. Magagabi na nito at papadilim na. Nang dumating itong sila Magdalena. May mga dalang pagkain. Tuwang-tuwa ito. May bagong damit. Ayon sa kanya ay isusuot niya para sa paparating na selebrasyon sa darating na gabi. Dinalhan niya rin ako ng puting kamisa chino. Isang pantalon na malinis, kulay puti.
at bagong-bagong tsinelas. Ayon pa sa kanya, panauhing pangdangal ako, kaya naman nararapat lamang daw na malinis at maayos ang aking kasuotan. Pero sa isip-isip ko, parang yun nga yung mga sinusuot ng mga iniaalay. Mas lalong bumibilis ang pagtibok ng puso ko, pero hindi ako maaring mahalata ng sino man sa mga naroroon. Nagdala po ako ng botelya sa aking bulsa. Babasagin ko ito, gagamitin ko sandata sa kalimang malagay ako sa alanganin. 7:30 ng gabi. Mas lalong naging abala ang lahat ng mga taga-baryo. Ako naman, narorong nagpanggap na masama ang pakiramdam at mananatili lamang muna sa silid. Hindi kong sinuot ang aking bagong damit na ibinigay ni Magdalena. Hinanap ko ang purong itim na mga kasuotan ko sa aking backpack. Sa bandang palikuran nila ay may mga sira-sira ng tabla na kapag sinipa ko ay masisira at matutuklap na. Doon akong dumaan. 7:45. Eksaktong nakita ko sa aking relo. Marahang papayuko akong dumaan sa likod ng banyo. Mabilis akong nagtungo sa silangang bahagi kung saan nakita ko ang lumang simbahan. Dala-dala ko ang isang sulo na nakapatay pa, kasama na rin ang posporo. Bala ko itong sindihan kapag naroroon ako sa may poso. Tahimik ang kapaligiran. Mahahalatang walang sino man sa mga taga-baryo ang naroroon sa lumang simbahan o chapel. Ako lamang ang naroroon at ang matahimik na kapaligiran at ang panakanakang mga kuliglig. Hanggang sa marating ko ang lumang poso na nakakatakot na parabang, alam niyo po yung kwento ng mga multo, parabang may lilitaw mula dito. Pero nilakasan ko ang loob ko. Itinali ko gamit ang lumang panali itong sulo at pagkatapos ay sinindihan ko ng posporo. Matapos iyon, nakatayo lamang ako doon at nagpapalinga-linga. Tinitingnan ko kung may lalapit sa akin. Pero wala. Hanggang sa mapansin ko na mula sa may likod na bahagi ng sirang simbahan, para bang may salamin na tinatamaan ng liwanag ng sulo na sinindihan ko. Para bang itinatapat ito sa akin. Doon ay napagtanto ko, iyon na ang hudyat. Kaya naman agad kong nilapitan kung saan itong nagmumula. At mula sa kadiliman, lumabas ang 3 napakatangkad na mga kalalakihan. Para bang halos hanggang balikat lamang nila ako. At nang tanggalin ng isa sa mga ito ang kanyang taklob, doon kong nakita si Edgar. Napaatras ako, namutla, natakot ng lamig. Lalong-lalo na nang makita kong may hawak itong baril. Pero agad niya akong kinausap. Walang hiya ka, Gilier. Pinagod mo kami. Alam mo bang kung saan na kaming napadpad sa paghahanap sa iyo? Hindi nang malaman ni Perla kung ano ang gagawin at hindi ka nang matagpuan pa. Alam mo ba kung anong sinamahan mo? Mga aswang sila. Pinatay nila si Ama. Teka lang, ang sabi ni Magdalena kayong mga aswang. Kaya nga niyang pinatay si Don Renato dahil sa pambibiktima nito sa mga taga-probinsya. Mga mababait sila, tinutulungan nila ako. At nagpalinlang ka naman. Sabihin mo nga sa akin, ni minsan ba nakita mo yung kumain doon sa club? Nang magkaroon ng paghihinala si Ama tungkol sa tunay na katauhan ni Magdalena ay huli ng lahat. Nakita namin sa liham na naiwan niya. Kumpirmado, si Magdalena ang aswang na pumaslang sa mga kasamahan namin at pumatay sa aking ama. Pasalamat ka, ibinilin ka sa amin ni tatay at sinabi niyang wag ka naming papabayaan dahil ikaw simulat sa pool ang punterya ni Magdalena. Ha? Bakit ako? Ano bang kinalaman ko dyan? Gwardiya lamang ako. Ikaw ang kailangan niya. Dahil ikaw ang minarkahan niya sa lahat ng mga kalalakihang nagtatrabaho sa club. Natatandaan mo naman siguro ang mga ipinainom niya sa'yo. Tama ba ako? Sinariwa ko sa aking isipan. Oo, tama nga ang mga sinabi ni Edgar. Makailang ulit akong inilok nitong si Magdalena ng mga sabi niya, personal niyang inihandang mga inumin. Kakaiba, kakatwa, matamis.
May pagkamapait, pero ang sabi niya, maganda ito sa katawan lalo na at nagpupuyat ako. Ayon dito kay Edgar, iyon ang mga kaparaanan ng aswang upang malinlang ang kanilang biktima. Ang mga biktima na nakatakdang ialay sa kanilang ritual. Napagtanto ko, ang inaakala kong pamilya ng mga masasama, ang inaakala kong don na walang ibang gusto kundi ang kanyang kayamanan at ang mga babae, itinuring pala ako bilang isang parte ng kanyang pamilya. Na ayon dito kay Edgar, sa liham na natagpuan sa tokador nito, naroroong nakasambit ang aking pangalan. Si Don Renato ay isang normal na tao. Ngunit isa siya sa mga sumusuporta o nagpopondo sa mga antingero at manunugis na tumutulong sa paglinis ng mga syudad at probinsya laban sa mga aswang. Si Don Renato ang pangunahing dahilan kung bakit papaliit ng papaliit ang populasyon ng mga aswang, lalong-lalo na sa parteng Kabisayaan. At dahil doon, ipinatumba siya ng pangkat ng mga aswang. Sa mga narinig, sa mga nalaman, doon lamang ako nakahinga na para bang nabunutan ng tinik. Lalong-lalo na nang iabot sa akin nitong si Edgar ang isa pang baril. Ayon sa kanya, gwardiya naman daw ako kaya alam ko kung paano gamitin yon. Kailangan naming magmadali dahil sa oras na malaman ng mga taga-baryo na wala na ako doon sa bahay nila Magdalena, tiyak na hahanapin ako nito. Ayon pa dito kay Edgar, wala silang kakayahan para pigilan ang mga aswang na ito. Mga ordinaryong tao lang din naman sila. Wala silang karunungan sa mga buhay na salita. At ang kanilang mga baril ay hindi tiyak natatalab sa mga impaktong ito. Sa gilid ng daanan nakaabang ang dalawang sasakyan nitong si Edgar. Naroroon ang mga tauhan niya. Nang makasakay kami ay agad na pinaharurot ng mga ito ang kanilang sasakyan. Kung saan naman pagdating namin sa pier, nakaabang na ang kanilang bangka, isang yate. Agad nilang iniwan ang mga sasakyan. Walang nagpaiwan sa mga tauhan. Lahat sumakay sa sasakyang pangdagat. Lahat naroon sa yate. Matapos iyon, sinunog nila ang dalawang sasakyan. At naroroong naglayag kami pabalik ng Maynila. Hindi pa lang totoo na nasa pangangalaga nitong pamilya nila Magdalena itong si Perla. Walang kaalam-alam ang aking asawa. Kung hindi pang nagtungo sila Edgar doon sa aming bahay ay hindi malalaman nitong si Perla na nasa panganib ako. At mabuti na lamang, bago pang dumating ang mga aswang sa bahay namin, kinuha na ni Edgar itong si Perla upang maproteksyonan. Dahil makalipas lamang daw ang ilang gabi nang makaalis ako. May mga umaali-aligid doong mga estranghero. Nakalaunan daw ay pinasok ang bahay namin. Mabuti na lamang ay wala na doon ang mag-ina ko. Abot-abot po ang pasasalamat ko at paghingi ng paumanhin dito kay Edgar. Dinalo ko po ang puntod nitong si Don Renato para magpasalamat. Para bang alam niyo po yung nanindig yung balahibo ko, umiiyak ako at sa parehong pagkakataon, nalulungkot dahil totoo pala po yung mga kasabihan na hindi nasusukat ang kabutihan ng isang tao sa panlabas na anyo lamang nito. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dahil napatunayan ni Don Renato, sa kabila ng kanyang maangas, nakakatakot na presensya, may mapagmahal na puso pala siya ng isang ama. Dito ko na lamang pong tatapusin ang aking maikling kwento, Mr. Narrator, at sana po maibahagi niyo po ito sa ating mga tagapakinig. Malaya po kayong magkomento. Malaya kayong maniwala, malaya kayong hindi maniwala sa aking istorya. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, kahit ang mga kainuman ko, hindi pinaniniwalaan ang aking kwento. Pero ito po ang aking istorya, ito ang aking karanasan. Na minsan nga po sa aking buhay, kamuntikan ako maging alay.